Spirit, don't let me be swayed. I want Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, pwede ba tayo umikot muna ngayon? Magsaya tayo, mag-enjoy tayo ng simula natin. Hanap kayo ng mga 12 na tao. Tapos sabihin nyo, the Lord will bless you this afternoon. Come on! Come on, declare good things to your brothers and sisters. Ngitian nyo yan, yakapin nyo. At magsisimula tayo ng tagumpay ngayong pong oras na to. Thank you, Jesus. Pwede bang isang minutong palakpak sa Panginoon? Tuloy-tuloy! And shout, Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Let's pray. Lord, just said in your word, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Lord, help us to delight our hearts to you. Help us, Lord, to listen to your still small voice. I pray that you surround, Lord, this place with your angels. Speak to your people, touch our hearts, and Lord, let there be more of you, more of your presence, and less of us. Panginoon, marinig namin kayo. Marinig namin, Panginoon, yung tinig nyo, na habang kami po ay nagpupuri, mararanasan namin kayo. Na habang kami po ay nag-aaral ng inyong mensahe, pagpapalain niyo po kami. Lord, hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa, but one thing I am sure of, that you are good, you are kind, and you are perfect in all your ways. Lord, help us. I pray kung sino man dito, Ama, ang kailangan ng kagalingan, pagalingin niyo siya, Panginoon. Sino man dito ang nalulungkot, bigyan niyo siya, Lord, ng kaligayahan, kaaliwan, Panginoon. At maranasan ng bawat isa, Panginoon, kung paano kayo kumilos. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa at gusto namin simulan to ng tagumpay dahil meron kaming tagumpay na Diyos. We bless you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Lahat tayo palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Mag-aaral tayo ng bagong awitin sa hapong ito. Napakaganda ng kantang ito sa Panginoon. Ganito siya. I've been washed the water, washed the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed the water, washed the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Sino ang pinagaling dito ng Panginoon? Sa isang buong linggo, magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Sino ang pinagpala ng Panginoon? Magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Sino ang nagkaroon ng answered prayer? Amen. Sino sa atin dito ang lubos na kaligayahan na natanggap natin sa ating Ama? Magsabi ng hallelujah! Hallelujah! Kapatid, isayaw natin to sa Panginoon. Amen! Lahat tayo ay sasayaw ng may buong kagalakan. Dance of victory, Joy! Come here, Joy. Ituturo ni Joy yung step ng kantang to. Wala dito yung yung isang teacher. Madali lang po to. Sayaw tayo, kapatid. Ito siya. 1, 2, 3. Washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because Isa pa. Isa pa. And washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good of you. Oh, amen. Hallelujah. Ngayon, kayo naman, isayaw natin to para sa ating Ama. Hallelujah. Ready? 1, 2, 3, and I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, isa pa. I've been washed in the water, washed in the blood, good as you. Oh, yung may sigla. Washed in the water, washed in the blood, good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah! I'm clean,
shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, sayo tayo sa Panginoon. Washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. Now what I have done, what you've done for me, you paid it all upon that tree. Hallelujah, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, see it again. Washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, 'cause you take away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of breath. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you take, yes, you take away my shame, and you nailed it to the cross. And you got me running out of breath. Hallelujah. Oh, hallelujah. Here I come. And you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah. You took away, and you took away the shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Hallelujah, here I come. Let's jump, jump, jump. Hallelujah, hallelujah, here I come. Hallelujah, hallelujah, here I come. Itaas natin ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Oh, here I come. Thank you, Jesus. I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, see it again. Washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sama, hallelujah. Sambahin ang pangalan mo, Diyos. Isigaw natin ang ating Diyos, hallelujah. Purihin ka, Ma. Patuloy tayong magpuri sa presensya ng Panginoon. Fill this place with your presence, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Everything you need to surrender, surrender it now. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord.
sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Let's sing it again one more time. Hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Wala ko kung wala ka, kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon, aming Diyos, ang iyong presensya, ang iyong presensya. Sa lakas, Sing it with all your heart. Realize na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Sa banal na Espiritu, wala ko kung wala ka, kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon, aming Diyos, ang iyong presensya, ang iyong presensya. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako, banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako, banal na Espiritu, kasihan mo. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa pana, o banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panan, o banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panan, o banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako, banal na Espiritu, kasihan mo.
Samahan mo ako, Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako. Samahan mo ako, Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, ikaw ang nais ko. Punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako. Let's stay in the presence of the Lord. It's Jesus. We praise your holy name, Lord. Ang puso ko'y dinudalo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay lumisan. Loobin mo Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makarinig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghain ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy, God. Panginoon, patuloy po kami naninigluhod sa iyo sa hapong ito. Ang hangad po namin, Ama, ay ang patuloy na maranasan ka, makapiling, Panginoon, ng banal mong Espiritu sa bawat minuto, sa bawat oras ng aming buhay. Come, Holy Spirit, saturate all of our hearts, God. Salamat po, Panginoon. Kaya mo nga pong pagpalain mo kami ng iyong mga salita sa hapong ito. Samahan kami ng pag-ibig mo, ng katotohanan mo. At hayaan mo po, Panginoon, magbunga ang mga gawa ng banal na Espiritu sa aming buhay. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati ka namin, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon sa bawat isa. Are you ready? Mukhang tulog pa tayo. Are you ready? Amen. No, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's go to the point. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay the fruit of the Holy Spirit. Amen? Ang bunga ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sa Galatians, makikita po natin chapter 5, verse 22 to 23, sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So maliwanag po ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa bunga ng Espiritu. Ang bunga po ng Espiritu ay inevitable. No? Inevitable outcome ng sanctification na ginagawa ng Diyos sa pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen? Tayo po ba ay pinananahanan ng banal na Espiritu? Hallelujah, purihin ng Panginoon. Ang sabi po dyan, ulitin ko po, no, ang bunga ng banal na Espiritu ay inevitable. Kusa po siyang lumalabas. Ang nilagay ko nga po rito, ang ginamit kong word is organic outcome ng sanctification, which means, organic means living. No? Living. Yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay ay buhay. It's alive. Hindi po si Frankenstein ang dapat sumigaw nun. Wala pong iba kung hindi tayo ang dapat sumigaw nun. It's alive. Amen? The Holy Spirit is alive. Hallelujah. Hallelujah. Pero parang hindi tayo alive. Anyway, no? Ano ba ibig sabihin, pastor, ng sanctification? Ano ba yung sinasabi mong sanctification? Ito po ay yung transformation ng isang mananampalataya mula sa kanyang puso. Inner being niya binabago ng Diyos. By the power of grace, Cal? Hindi po. By the power of God through the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit lang po ang may kakayanan magbago ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, naalala niyo po yung mga nakaraang mga sermon natin? Kahit ilang taon pa kayong mag-New Year's resolution, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili.
Pero if we will let the Holy Spirit move in our life, mabilis po, sandali lang po, mamumunga po siya sa buhay natin. Hallelujah. Nilagay ko po dyan, tinagalog ko na lang po, no? Ito pong pamumunga ng banal na espiritu sa ating pong mga puso, ito po ay nagmumula sa ating puso. Binabago tayo papalabas. At minimerge, hinahalo o isinasama ng Panginoong Diyos yung kanyang karakter na magbunga sa atin. Amen? So yung dating Jonathan na makulit, dating Jonathan na si Raulo, no? Nung nag-decide si Jonathan na magbago, hinayaan ng Diyos na ang kanyang banal na espiritu ang maghari sa buhay ni Jonathan. Amen? Siya na po ngayon na naghahari sa ating mga puso. Kaya nga, naalala nyo yung mga sinabi ni PX nung nakaraang linggo? Yung still small voice, naririnig mo yan. Why? Kasi ang banal na espiritu ay nasa sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito ay pinapakita, ang bunga ng banal na espiritu ay ipinapakita sa pamamagitan o nire-represent ng a Christ likeness product. No? Yung produkto ng pagiging kawangis ng Panginoong Hesus. Kaya nga yung kanta natin kanina, tontuwa ako. No? Doon. No? Totoo yun eh. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo dahil sa ang banal na espiritu ay naghahari sa iyo at hinahayaan mong baguhin ka ng banal na espiritu, unti-unti nakikita mo, nagiging wangis ka na ng Panginoon. Hallelujah. Nagiging masayahin ka na. Amen? Hallelujah. Anytime, kahit maraming problema, kaya mong ngumiti. Kasi yung joy ng Diyos na ibinibigay sa atin, nasa sa atin. Kaya hindi lamang po si Bodge ang dapat masaya. Dahil siya lang ang may joy. Tayo din po. Dahil ang joy na binibigay na ng Panginoon sa atin ay joy na galing sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, inilagay ko po dyan. Hindi ko po alam kung naisama, no? Kung pag-aaralan niyo po yung, kung babasahin niyo po yung Galatians chapter 5, ang sabi po dun, fruit. Tapos, sinabi isa-isa. Love, joy, peace, hanggang makaabot sa 9 na beses na klase, no? Di ba kayo nagtataka? Bakit fruit pero ang dami? Hindi ko alam kung naisama dyan eh, yung picture, no? May nakuha akong picture, ayan, yun, isa lang siyang bunga, pero ang dami niyang flavor, siyam. No? Nakita niyo po, isang bunga lang siya, kaya nga sabi ng Bible, fruit. Hindi sinasabing fruits. Maliwanag po ba? Basahin niyo yung Bible ninyo. Ang nakalagay dyan, fruit. Isa lang siyang bunga, pero madami siyang flavor. Siyam ang flavor niya. Saan kayo nakakita nun? Amen? Kaya pag bagong taon, ang asamin natin, fruit of the Holy Spirit. Hindi fruit sa table. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So ako po ay nasa introduction pa lamang po dahil binigyan po tayo ng questionnaire. No? At yun po yung gusto kong bigyan ng pansin mamaya. No? Ito po ay inevitable. Ang bunga ng Espiritu sa buhay natin, it is inevitable harvest. Ito po ay kusa nating i-harvest kung hahayaan natin na ang Espiritu ng Diyos maghari at masunod sa buhay natin. Amen? Kusa yan, lalabas yan. Kahit itago mo ng itago, hindi mo maitatago ang totoo. Dahil ang bunga ng Diyos kailanman hindi po kayang itago ng tao. Kusa po yung lumalabas. Hallelujah. Kaya pag kayo may nakausap na classmate sa mga kabataan, lalo't babae, sinabi, alam mo, sarap-sarap mong kausap. Huwag mong sabihin na ikaw yung kinatutuwa niyang isipin mo, natutuwa siya dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Amen?
Kasi naalala ko yung dating ginawa ko eh. Oo nga, no? Tuwan-tuwa sa akin kausap yung mga mga estudyante ng school namin, yung mga both from second year down to the fourth year. Tuwan-tuwa sila kausap ako. Nawala sa isip ko, o nga pala, kaya pala masarap daw akong kausapin dahil puro word of God, puro nakakatulong payo narinig sa akin, it is not because of me. Dahil kung ako yun, puro kalokohan ang sasabihin ko. Amen? Pero dahil sa binabago ko ng Panginoon, hinahayaan ko ang Panginoong Diyos kumilos sa akin through the power of the Holy Spirit. Kusa pong lumalabas ay magaganda sa aking mga labi. At asahan nyo, if you will let the Holy Spirit move into your lives, sabi nga namin, pinag-uusapan namin ni PX, sandali lang, kaya natin lumipat sa isang mas malaking lugar dito. Yan, nakikita niyan, Pastor, na-challenge ako dyan sa kabila. Prayer ko, yan to, ang laki niya, ilang ganito yan. I think 3. Yung sukat na yan. Eh sa isang lugar nito, kaya daw ang 100 to 150. 80. Imagine nyo. Kung 3 ganito kalaki yan, saglit lang kung ang Holy Spirit hahayaan natin maghari sa ating mga buhay. Saglit lang yan, puno yan. Amen ba? Are you challenged? O, umunti yung narinig ko. Nacha-challenge ba tayo? Let the Holy Spirit move and be manifest sa ating mga buhay. Hayaan natin siyang lumabas. Hayaan natin siyang magbago ng mga puso't isipan natin. Anong ikatatakot mo? Hindi naman masama yung gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Let the Holy Spirit change you. Galatians chapter 5, verse 16 to 26, hindi ko na po babasahin yung mga naunang talata na lamang po ang babasahin ko. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Namong problema ka, kapatid? Kalaban mo sarili mo. Kaya nga nauso yung kantang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa eh. Diba? Gusto mong gawin yung tama, pero hindi mo magawa. Gusto mong magawa yung tama, mas mainam, no? Na alam mong matutuwa ang Diyos, at na alam mong magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Let the Holy Spirit move in your life. Yung gusto nito, alam naman natin, ang gusto nito, laging kalaban ng gusto ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen? At yung gusto ng Espiritu Santo, ayaw nito. Pero dahil gusto mong manalo ang Holy Spirit na nasa sayo, listen to the Word of God. Obey. Obey the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Hindi mo na i-gratify ito. Naalala ko lang, medyo magkukwento lang ng konti. Alam niyo, nung panahon namin, ang mga naboborn again, ang titindi, puro ho, karamihan, honestly, drug addict. Pastor, nasa youth camp na nga ako eh. Sabi ko doon sa kasama ko sa tribe, Naphtali kami. Tribe, isa doon sa 12 tribes, no? Pangalan Naphtali, yung grupo namin. Sabi ko, bakit nandiyan ka? Hindi ka nagsiswimming? Hindi, okay lang ako rito. Papungay, matay. Tapos mayaman, naamoy ko na. Marunong din ako niyan eh. Baka gusto mo, sabi niya sa akin. Even sa gawain ng Panginoon noong araw, ang dami hong mga adik. No? Alam nyo, sandali lang po, isang gabi lang ho, nakita ko itong mga kasama ko na dating adik, mga naglulupasay sa harapan. Isang gabi lang, pastor. Inilabas lahat. Nagulat nga ako eh. Saan ka nakakita? Youth camp ha? May naglabas isang posporo. Ang laman puro Mary Jane. Isinuko sa Panginoon.
It is through the power of the Holy Spirit. Amen? If you will let the Holy Spirit move in you, maniwala kayo sa akin, magugulat tayo. Hindi, may mga bagay tayo na gagawin na hindi natin akalang magagawa natin. Amen? Excited ba tayo? Try natin minsan. Let the Holy Spirit move. Amen? Let Him be the boss. Sabihin mo, Jonathan, tabi ka muna dyan. Hayaan mo ang Holy Spirit maghari sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Yan yung minsan problema natin. Trabaho na ng Holy Spirit, tinatrabaho pa rin natin. Mga superman at superwoman tayo. Amen? Let God be God. Let the Holy Spirit lead us. Amen? Alam ko po magagaling kayo. Magagaling tayo. Mahuhusay tayo. Pero ibang klase ho ang husay ng banal na Espiritu. Maniwala po kayo sa akin. Hallelujah. No, ang Holy Spirit, ang bunga po na ang Holy Spirit din po ang bunga, the source. He is the source of the fruit of the Holy Spirit. The Bible emphasizes, no, that this is not a product of a human effort. Hindi po ito produkto ng mga sarili nating gawa. Ang bunga ng Espiritu Santo, hindi po natin ito kaya sa atin. Amen? Kasi nga ang gusto nito, taliwas sa gusto ng Espiritu. Kaya walang magagawa ang human effort. Kahit mula pa dun sa pintuan sa baba hanggang dito, umakyat kayo na nakaluhod, wala hong magagawa yan. Ang tanging may magagawa lamang po sa buhay natin if we are going to let the Holy Spirit be God. Amen? Ang mahirap kasi, ang mga Kristiyano, kilala na si Holy Spirit, alam nila, nararanasan nila ang Holy Spirit, but still, sandali lang Holy Spirit, part ko to eh. Laging ganun ang nangyayari. Holy Spirit, sandali, buhay ko to eh. Kaya mo nga pinapasok ang Holy Spirit sa buhay mo eh. Para siya na ang maghari. Para siya na ang maging Panginoon. Amen? Eh, kung pinapasok mo si Holy Spirit bilang Lord, eh hanggang dito lang yun, hindi dito. Dapat mula rito, lumalabas sa bibig. Amen po ba? Dapat yun ang nangyayari sa ating mga buhay. Nakalimutan ko tuloy ito, no? Hindi natin kayang magbago. We cannot do that. Even human effort, willpower, sabi mo pang willpower yan, hindi pa rin. Even legalism. Kahit sundin mo ang utos ng Diyos, lahat magawa mo, still, that effort is nothing. It will fall short sa glory ng Panginoon. Amen? Ang tanging makakagawa ng bagay nito is the Holy Spirit if we will let the Holy Spirit move in our lives. Gamitin ko na, nakita ko, Pastor, medyo maliwanag eh. Gamitin ko na rin yung gamit mo lagi. Si CJ, sa totoo lang po, kaya ako natatawa pag pinupuna siya, sinasabi siya lagi ni Pastor sa pangangaral, totoo yun. Maniwala kayo sa akin, totoo yun. Amen. Hallelujah. No? Gusto ko po, pansinin po natin itong mga sasabihin ko. Ang sabi po ng John 15 verse 5, no, basahin ko na lamang po sa Tagalog, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga, luwanagin natin ang mga sanga ha. Baka may magkamali gaya ng mga bata nung araw nagtuturo ako sa Pampanga, no. Ikaw ang puno, kami ang mga, nagkamali yung bata eh. No? Ang imbis na sabihin, sanga, naging, diba? No? Si Lord ang puno,
ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. May magagawa ba tayo kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesus? Amen. Singit ko lang po ng konti. Uso po ngayon ng ang sipon at ang ubo. Dahil po malamig. Sabi po namin, na-break yata yung kaugalian. After ng Chinese New Year sa Pilipinas, no, mainit na po kasunod nun. Pero ngayon, tapos na siya, malamig pa rin. Malamig pa rin. Kaya sa amin pong bahay, no, hindi ko po alam kung sino nagsimula, si Aaron yata. No? Sipon, ubo, lahat po kami meron. And praise the Lord, ako po ay nakapagsasalita ngayon. Kanina po talaga sabi ko kay Aaron, masama na timplada ko, mainit ang singaw ng mata ko, parang nauuhaw ako, pero ito ako nangangaral sa biyaya ng Panginoon. It is through the power of the Holy Spirit. Amen. Bakit ko po sinasabi ito? Bakit ko po sinasabi ito? No? Wala kasi tayong magagawa kung totoo pong hiwalay tayo sa Panginoon. We only move and have our being because of God. Amen? We move and we have our being because of the Lord Jesus. Hallelujah, nandyan na siya. Nandyan na siya, paborito natin. No? Nice ko pong sabihin sa atin, no? If we will go away from the Holy Spirit, if we will hinder Him, if we will keep Him from doing what He does best sa buhay natin, there is nothing we can do. Wala kang magagawa kahit ano pang pogi mo. No, Doc Spark? No. Kahit ano pang pogi mo, wala kang magagawa. Ano pang makauwi si Doc. No? Kahit anong talino mo, galing mo, it is all useless kung hindi ka pangungunahan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. At ang bunga ng Espiritu, no, kontra po siya, against siya sa gusto ng katawan natin. Amen? Sample, gusto niyong manalangin, pero antok na kayo. Pero nung dumating yung barkada mo, oy, sige, kwentuhan mo tayo. Laro tayo ML. No, laruan ba yung uso ngayon? Valorant, laro tayo. No. Umabot na ng 3:00, nakalimutan na yung kanyang antok. Oy, ouch. Dami yatang tinamaan. No? Nung nag-aaral, kasi may exam, antok na antok. Nung nilibang sandali yung sarili sa TikTok, ayun na. 4:00 na madaling araw, TikTok pa rin ng TikTok. Dami ko naririnig yan. Patay na ilaw. May nagti-TikTok yata. Tapos, nung makakatulog ka na, ito naman si Bullet, yung aso ko, yung aso naman namin. Naku, 5:30 na. Huwag natin lokohin yung mga sarili natin. Amen? The Holy Spirit wants to do more. Ang daming gustong gawin ng banal na Espiritu sa buhay natin, mga magaganda, mabubuting bagay, pero hinahayaan natin itong gapiin ng ating mga gusto. Hayaan natin ang Holy Spirit manalo sa laban. Amen? Hayaan natin siyang masunod sa gusto ng ating katawan. Hindi yung katawan natin ang nasusunod. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo yung lugar na yan, kaya natin yan. Ilang buwan pa, matatapos na, sabi nila, nasa kalagitnaan na ng March. No? First
quarter. Tama si Pastor. First quarter. Yan. Baka hindi po dumarating ang December, mapuno na natin yung kabila na yan. If we will only, hallelujah, if we will only let the Holy Spirit work in our lives. Amen ba? Hayaan natin ang Espiritu Santo masunod sa buhay natin. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, share mo ng gospel yan. Sabi, hindi ko alam eh. Pero ang totoo, hindi mo alam. Ang totoo, ayaw mo, nahihiya ka. Tandaan nyo, kamag-anak ng hiya, si pride. Boss niya yun. Boss ni hiya ang pride. Kaya kapag dating sa salita ng Diyos, huwag mong ikakahiya ang salita ng Diyos. Kasi ang nakakatakot, baka pagdating sa langit, ikahiya din tayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Basta Bible, Word of God, huwag tayong mahiya. Basta si Jesus Christ, huwag natin ikakahiya. Hallelujah. Works of the flesh, no? Nakalagay dyan, works of the flesh, no? Is produced by effort. Dahil nagkakaroon ng gawa ng laman dahil sa nag-e-effort eh. Sinusunod mo eh. Kaya nasusunod siya. Pero kung ang fruit ng Holy Spirit ang hahayaan mong manguna, ang totoo niya mahirap. Wala pong kasing hirap. Maniwala kayo sa akin. No? Mga kasama ko, mga kinikwento, nandun yung time na naglalaway sila, na makaamoy lang sila sa kalye ng sigarilyo, yung ano yan, sa library glands nila rito naglalaway. No? Mahirap. Pero if we will do it for the glory of God, sabi ko sa inyo, ang aani ng bunga tayo din. At ang glory sa Diyos. No? Amen. Kaya gusto ng Lord, magkaroon ka ng maraming bunga, Chris, for His glory. Not for your glory. Hindi para sa glory natin, yung bunga. It's all for the glory of God. Hallelujah. Para wala tayong may pagmalaki. Lagi nating iisipin yung huwag tayong magmamalaki. Ang lahat ng kagandahang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, it's not for our own. It's all for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. The nature, no, ang nature ng bunga, ito nga po yung sinasabi ko kanina, ninefold cluster of grace. Isang bunga pero siyam na klase, no? The fruit is described in a singular, indicating it is a package deal. Tayo pong mga tao mahilig sa package deal. Tama po ba? Tama po ba? Gusto natin all in. Kaya even yung mga pamamasyal natin, all in ang gusto natin. Gusto natin, nandun na yung pamasahe, airfare, nandun na yung breakfast, tanghalian, nandun na yung hapunan. Gusto mo may kasama pang tour guide. No? Tapos pag nalaman mo kung magkano siya, oh, game. Tuturuan ko kayo. Sample. No? Sabi nila, dapat maaga pa lang daw. Binubook mo na yun. Kasi mas mura ang babayaran. Oh, may kunakuha kayong tip, ha? May mga nakangiti, oh. May mga kumukuha ng ganun. Oh? Ang Holy Spirit, ang bunga ng Holy Spirit, isa lang siyang bunga. Pero all in. All in. Package deal. A single fruit with 9 distinct flavors. Sarap nun. Isang ice cream, lahat nandun na. Nalalasahan mo. Ano kayang lasa nun, no? Kasi ice cream na binibili natin, it's either chocolate, ube, ano isa, yung hindi matamis, makapuno, no? Ano pa isa, yung mas hindi matamis. Lahat ng sinasabi, bawal ho sa akin yan. Hindi ko sinasabi yun sa inyo para mainggitin. Hindi sinasabi ko sa sarili ko yun para
palakasin yung sarili ko. No? Ang bunga po ng Espiritu Santo, ito po ay essential nature. Yung love, no, yung joy and peace, yung tatlong yan, ito po ay essential nature. Kusa pong lumalabas yan. Ang bungang ito, itong tatlong ito, nung pinag-aralan ko, parang mostly upward siya. Patungo sa Diyos. Pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Tapos, meron din relational. Meron din relational na bunga. Ano yung relational? Para outward, patience, or long-suffering, kindness, and goodness. Nakakailan na tayo? 6 na. 6 na bunga na. At yung pangatlong huli, parang ito po ay para sa ating mga sarili, inward. No? Kung ano ang nakikita ng Diyos sa atin. Yung faithfulness, yung gentleness, meekness, tapos yung self-control. Hanapin natin yun. Makita rin natin sa sarili natin. No? Amen? Makita natin itong mga bagay na to na nagahari sa buhay natin. Hindi yung tuwing umaga, may hawak ang kape, chismisa ng laman ng isipan mo. Dinala mo pa yung kape, no? Sa labas, sa kalin. Uy, oo nga eh. Ganyan. Talaga nga naman. Pagdating yung hapon, ang dala-dala mo naman, hindi na kape. Ang dala-dala mo naman, sa bulang, sa letrang N. Oo nga, si ano ganyan eh, no? Diba? Diba? Dapat itong hanapin natin sa buhay natin na makita natin. Itong mga bagay nito. Gusto pong sabihin sa inyo ito, no? Some may have stronger inclination towards specific virtues. No? But the Spirit works to grow all of them in tandem. Kasi akala natin, ito lang nakikita natin, masayahin na ako, lagi na akong nakangiti. Pero hindi nyo alam, ang ninanais ng Espiritu Santo, lahat ng bungang ito lumabas sa ating mga sarili. Kaya nga full package. Buong bagahe. May sabon, may shampoo, may toothpaste, may panglaba. Ano pa, sinamahan pa ng Dettol. No. Yun ang gusto natin. Full package. Amen? Hallelujah. O yung mga nakikinig sa akin dyan, alam nyo na kailangan ko. Bengay po. Kasi may mga kapatid po tayo. Nanonood po sila sa ngayon. No? Kailangan po natin yung mga panakit para sa sakit ng mga buto-buto. Now, the process, it is walking by the Spirit. We need to walk with the Spirit. Hindi tayo mamumunga kung hindi tayo lalakad ayon sa Espiritu Santo. Kung ang ginagawa mo pa rin yung pansarili mo, asahan mo, 6 na taong ka na sa church, wala pa rin bunga. May tumatama. Hallelujah. Sabi dyan, salvation is grace alone. Pero, pagdating doon sa walking in the Spirit, ang makikita po natin dyan ay yung sanctification. Sino nagsasanctify sa atin? Ang banal na Espiritu. Siya yung nagpapalabas ng mga bagay na ito. Kaya tayo nagmumukhang, uy, ang banal-banal niya ng tingnan. Hindi dahil sa ganyan ka maglakad. Kukuha ka ng tubig. Hindi makabasag pinggan. Hindi po yun ang totoo. Ang totoo pong kabanalan, nakikita ang buhay ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Kahit unknowingly, ang gusto lang natin, mabuhay para sa Diyos. Amen? Amen? Gising pa ho ba? Hallelujah. Gusto ko na pong actually, ang haba pa po nito, gusto ko na pong tumalon. Iiwan ko na po yung application. No? Gusto ko pong tumalon. Hallelujah.
Sayang. Praise God. Ito yung gusto kong bigyan pansin. Kasi binigyan tayo ng questionnaire and I want to honor the question. Gusto kong bigyan ng pansin yung questions. What are the signs you have the fruits of the Holy Spirit? Ano nga ba yung mga sign na nasa sayo ang banal na Espiritu? Galatians chapter 5 verse 22-23. Love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Gusto kong bigyan pansin yung gentleness, May lumapit sa'yo, kapatiran sa church. Dami kong problema ganyan. Eto ka, alam mo naman na kailangan niya. Di ganito gawin mo. Mag-pray ka. Kaya mo yan. Sabay tapik sa balikat. Kaya mo yan. Di ba mas maganda kung kaya mo yan pagpe-pray kita? Amen? Amen? Kaya huwag kayong mahihiyang ipag-pray kahit ako. Kapag nakita niyong kailangan ko ng prayer. Amen? Kahit sino rito, huwag tayong mahihiyang ipag-pray. Kasi lagi, napapansin ko, nagiging norm sa church, yung pastor lagi nagpe-pray sa mga miyembro. Try nyo. Ipag-pray nyo kami mga pastor, mas matutuwa po kami. Hallelujah. Kagalakan po namin yun na kayo po mismo pinagpe-pray nyo kami. Why? Kasi nakikita namin yung pinagpapagura namin, nagkakaroon ng bunga sa inyo. Hallelujah. Yun po yung sinasabing gentleness. Alam mong kailangan mong gawin, huwag mong pagalitan. Amen? Hayaan mo si Lord na lang magalit sa kanya. Ipag-pray mo na lang. Tapos pag-pray mo, pagpa-pray nyo ganito, sa ngalan ni Jesus. Ibig ko sabihin, pag-pray po natin. Hayaan natin, iparamdam natin sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kasi, enough na po ang gawa ng Panginoong Diyos para po isatisfy yung Kanyang sarili, yung Kanyang ugali, yung Kanyang puso. Sapat na ang Diyos. Amen? Bugbog na nga yan sa pangangaral namin. Amen? Pag-pray mo na lang. At maging matapat ka dun sa prayer. Amen? At kapag lumala pa yung problema dahil sa Kanya, hayaan nyo na lamang po kami ang mag-deal ng part na yon. Through the power of the Holy Spirit, through the love of Jesus, and through the knowledge ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? May naupo. Hala ko may uupo na eh. Meron pa akong 9 minutes. Siya mang karakteristik ng buhay na tinatransform ng bunga ng Espiritu. Sinulat ko rito, 9 characteristic represents a transformed life that reflects the character of Jesus Christ, and it is not on our own selfish desires. Hindi tayo kayang baguhin ng mga sarili nating desire. Amen? Kahit gusto mong magbago, kantahin mo na paulit-ulit yung gusto kong bumait pero di mo magagawa. It is only through the power and leading of the Holy Spirit kaya nating magbago. Sabi po dyan yung love, charity. Iisa-isahin ko lang po ng mabilis. Yung love or charity sa ibang translation, ito po ay unconditional, selfless commitment to God and others. Ano sabi? Ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat, at ibigin mo ang iyong kapwa. So yung love natin, it is a selfish commitment to love our God and others. Amen? Uunahin mo na ngayon yung mahalin yung kapwa mo. Mahirap, yes, totoo. Pero yun ang nais ng Diyos. Yun ang magbibigay saya sa ating Panginoon. Amen?
Kasi tayo nako-contain lang tayo, love God, love God, love God. Pero yung love others, next time, no? Ang nangyayari, love God, love my own. Yung others, tsaka na. No. Let the love of God and let loving others continue to dwell in our lives. Amen? Yung simpleng abutan mo yung nakita mo sa kalye na naghihirap, abutan mo nung kinakain mong sa amin, meron pa ba ngayon nun, Aaron? Yung sa harap ng mga, may kakatok sa'yo, pag doon ka tumabi, may kakatok sa'yo doon sa fast food, yung ganyan, yung mga batang taga-release ng tren. Meron pa ba ngayon yun? Kasi tagal ko na hindi kumakain, sa ganon. Baka pwede naman. No? Kung may extra, baka lang naman. You are doing this not for yourselves, not for the kid, but first and foremost of all, you are doing it for the glory of God. Amen? For the love of God. Hallelujah. Kaya nga, natutuwa ko, yung isa naming kasama sa family, yung kotse niya, napupuno ng coin. Yung kanyang ganun malapit sa cambio. Sabi ko, ba't ang dami yung alkansya? Hindi, kuya. Para pagka mayroong mga taong karapat dapat bigyan. Tinanong ko siya, paano mo nasabing karapat dapat bigyan? Kuya, nakikita mo naman yung talagang walang-wala sa umaarting. Kasi one time, tama nga siya. Nakita ko sa may malapit sa school. Diyan malapit sa SM Center Point. Nakaganyan siya, Bumaba ako, binigyan ko naman. Nung sumunod na araw, nakita ko nando sa may tindahan sa kanto, nakatayo, umiinom. Uy, nangyari sa kamay na unat? May Himalayan 5 piso. Gumaling agad Hindi naman sa ganun, Kaya po tayo nagbibigay, yung alam naman po natin dapat bigyan. Amen? Nakita mo, 2 batang maliit, kahit na kasama, ginagamit lang yung baby. Kaya ba nung bata na maliit na maghanap buhay para doon sa baby? Hindi. Give them the benefits of doubt. Amen? Lagi tayong may baong ganun. Benefits of doubt. Hallelujah. Pero not to the point na alam mo naman lolokohin ka, magpapaloko ka. Hindi naman ganun. Pangalawa, joy. Ito na, Bodge, yung paborito mo. Joy. A kind of happiness that is not dependent on circumstances, but on faith. Yung joy mo, yung kagalakan mo, dahil sa may pera ka lang, dahil maganda nangyayari sa buhay mo, kaya ka masaya, malapit na. Naibigyan na ako, pinapaalalahanan na ako sa likod. No? Ganun nga yung sinasabi ko, yung joy na nanggagaling sa Panginoon. Kind of happiness that is not dependent on circumstances. Masaya ka lang dahil may pera ka. Masaya lang dahil maganda nangyayari sa'yo. Masaya lang dahil answered prayer ka. Hindi. Kahit may problema ka, nakangingiti ka. Yan ang totoong joy. Amen? May binisita ako noong nakaraan sa Fabella Hospital. Nagulat ako. Nandun ako para palakasin yung loob nila. Nagulat ako. Alam niyo kung bakit? Ganun man yung nangyari sa kanila, still, yung faith nila sa Lord, hawak nila. And that's, sabi nga ng mag-asawa sa akin, enough na to, Pastor, para magpatuloy kami sa Panginoon. Wow. Kasi po sila ay wala pang anak until now. At nakunan po yung babae. No? Hindi po maganda yung nangyari sa baby. Pero still, sabi nila, we want to keep our faith in the Lord and to trust them. To trust
Him. No? Sana ganun tayo. May joy pa rin tayo kahit alam natin bombahan na dyan sa Middle East. Na kahit 80 na po bang ang gasolina ngayon? Na depende kung gasolina, unleaded, or crudo. No? Joy, yung totoong joy, hindi nakadepende yan sa nangyayari sa buhay natin. Nakadepende yan sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Kaya nga sarap pa rin matulog no? Kahit maraming problema. Kasi may joy ka at kapayapaan galing sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Peace. Nilagay ko dyan, ano ba yung peace? Ito po ay inner tranquility. Ginamit ko po yung mga laging nababasa ko sa mga Chinese na nagbabasa po ko sa ng mga Chinese na tawag dito newspaper. May mga English sila na yung kung ano yung ibig sabihin ng tranquility sa kanila. Ito po ay yung harmony with God. Sabihin nga po natin, harmony with God. Yun yung peace. Yun yung totoong kapayapaan. Meron kang harmonious relationship kahit nagkakagulo na ang mundo. Amen? Yun pa rin ang nararamdaman mo galing sa Diyos. Diretso po tayo. Number 4, patience. Nilagay po dyan, dalawang ibig sabihin ng patience. Forbearance, long-suffering. Ano po ba ito? Ito ay yung the ability to endure difficult people or situations with calmness. Kahit ganyan yan si Chris, nai-endure ko yan. Kasi ang pasensya ng Diyos, inilalagay nila ng Diyos sa akin. Kala mo nakalimutan kita. Hindi kita nalimutan. No? May nagpapabati nga pala sa'yo. Alam ko nanonood siya ngayon. Batiin niyo daw si Kuya Chris. Sabi sa akin, huwag mo kakalimutan. No? Yung patience po, ito po yung ability, hindi lang to endure yung mga nangyayari ngayon, yung mga pangit na bagay, kundi pati yung pangit na ugali ng mga katabi ninyo. Amen. Kaya nga nagtakip na ako ng bibig eh. Doon sabi ko sa'yo, magbago na tayo. Hallelujah. So, punta po tayo sa panlima, kindness. It is the willingness to treat others with generosity and compassion. Yung nga po yung sinasabi ko kanina. No? I-treat natin sila with generosity. Bira, hindi naman kawalan ho yung maniwala ako sa inyo, nakakabili nga kayo ng 1 litrong Coke. Ano ba naman yung isang balot na tinapay, mas mura yun? Magkano yun? Magkano yun, Aaron? Yung Monay, yung malalaki, 20 pesos. Magkano yung isang bote ng soft drinks? 30. May 10 piso ka pang sukli, Naiintindihan niyo ako? Naiintindihan niyo po ako? Treat others with generosity and compassion. Number 6, goodness. A life characterized by moral integrity and doing good. Goodness. Mula sa salitang goodness. Oh my goodness. Hindi yung ganun, Hindi yun. Yung sinasabi yung goodness dito, yung kinakikitaan ka ng integridad sa pamumuhay mo. Kapag sinabi mo, mabuti gagawin mo, dapat kang gagawin mo yung mabuti. Amen? Amen? O bibigyan kita ng bukas ng blessing. Nasa isip mo 500. Ngayon mo pala nakuha yung 500, nangailangan ka ng 50. So nabawasan mo. Paano mo gagawin yun? Sabi mo 500, naging 450. Yung simpleng ganung bagay, alam nyo, bakit ko naikwento yun? Simple lang yun, pero dun tayo natututo. Kasi, ang binibigyan lang natin ng pansin, yung mga malalaking bagay. Pero yung maliliit na bagay, nawawala at nakakalimutan natin. Amen? Malaking bagay man yan o maliit na bagay, huwag mong kakalimutan. Tapikin mo yung katabi mo, huwag mong kakalimutan. Amen. Hallelujah. Yung katabi ninyo,
Yung katabi niyo, mukha lang walang problema yan. Pero pag nag-iisa na lang ho yan, kung makaiyak yan sa Panginoon, ganun na lang. Kaya yung simpleng goodness, kabutihan na ipinapakita natin dyan, malaking halaga po yun para sa kanila. Amen ba? Sandaan nyo, target natin this year, harvest. Pupunuin natin yung isang malaking lugar. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Pangpito, faithfulness, loyalty, trustworthiness, and consistency in one's commitment to God. Doon po ako magbibigay ng pansin, consistency. Madali yung maging loyal eh. Paisa-isang beses, 2 beses, paminsan-minsan, paminsan-minsan. Ha? Madaling maging loyal eh. Tama ba ako? Pero yung maging consistent, mula sa umpisa hanggang sa dulo, ligwak tayo dun eh. No? Sabi nga ni Sister Jenny, kung nanonood ka ngayon, yung loyalty mo, dapat hindi lumiligwak. Alam niyo yung ligwak? Yung sa baso may laman, di ba? Pag minsan na out of balance ka, lumiligwak. Walang ligwak dapat. Pagdating sa faithfulness natin sa Panginoon. Amen? Faithful ako mula nung umpisa hanggang dulo, hanggang kunin mo ko, Lord. Faithful ako. Hallelujah. Hindi kita pagpapalit, Panginoon. Amen? Wala nakapansin eh. Hindi kita pagpapalit, Panginoon. Pero may nakakapit sa likod. Sige, Lord, kunin mo ko. Pero nakakapit sa Lord, nakakapit pa rin. Hindi ganun. Pag sinabi mong, Lord, faithful ako sa iyo, all out ka doon sa faithfulness mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Gentleness, mildness. No? Ito po ay humility and calmness in dealing with others, avoiding aggression. Yung bang, tok, pastor, ano naman? Kumakatok pa lang, ay nako, wala! Ang dami tumatawa. Paano siguro gawain nyo, no? Kumakatok pa lang eh. Wala pa nga sinasabi, galit ka na. Naka high pitch ka na kagad. No? Ang gentleness po, calmness in dealing with others. Humility and calmness in dealing with others. Amen? Alam nyo, kami pong mga pastor, pagka minsan, sa dami ng mga iniisip, dami ng mga kinakailangan gawin, minsan, napansin ko nga yung sarili ko, no, mga anak, no? Pasensya na kayo. Ano? Minsan nadudulas ako. No? Pero I always remember, naaalala ko lagi, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen? Humihingi ako ng sorry, patawad. Una sa Lord, and even sa aking mga anak. Pagka minsan ganun eh, pasyensyahan nyo na po, nagkakaedad eh. Ganun pala yun. No? Dapat may gentleness ka. Avoiding aggression. Self-control. Dapat temperate ka. The ability to master one's desires, impulses, and passions. Self-control. Tigilan mo na yung pagbili mo ng kung ano nung gadget, Russell. Pigilin mo yung sarili mo. Self-control tawag dun. No? Yung po bang pinipigil mo na yung sarili mo sa mga bagay na alam mong hindi mo kinakailangan. Tama po ba ako? Lalo na nauso yung Lazada, ano yung isa? Shopee. Meron pa isa eh. TikTok, no? TikTok. Mas mura daw doon, mas mura. Pag hindi mo na kailangan, huwag mo na. Amen? Amen? Huwag na. At kung may sobra ka, ito gawin mo. I-treat mo family mo. Amen? Sabihin mo sa nanay mo, anong merienda gusto mo? Parang ginagawa ko yun. Sabi ko sa nanay ko,
Ano ba gusto mo kahit bawal? Hamburger, sige. Nanonood ngayon yun. Hello, ma. Gawin natin yun. May sobra ka. I-treat mong unang-una, alam mo kung sino? Family mo. Pasayahin mo sila sa simpleng bagay. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Signs ng spiritual fruit. Ano ba yung senyales o yung nagpapakita ng bunga ng mga espiritu? Number 1, reflecting Christ's character. Nakikita na sa iyo yung character ng Panginoon. Nung araw, maniwala po kayo sa akin. Sabi ho niya sino yun? Ni Hulk, Incredible Hulk, you wouldn't like me if I'm angry. Hindi niyo ako magugustuhan kung galit ako. Dahil ako po, lalaban ako kahit bata pa ako. Doon sa paraan na hindi mo gusto at hindi ko rin gusto. Makaganti lang ako. Reflect Christ's character. Kung ano ka dati, somehow, nakikita mo yung pagbabago ng Diyos. Uy, parang hindi na ako magagalitin. Kaya ko nang pigilin yung sarili ko. Hindi na kagad ako agad gahamon. No? Yung mga ganung bagay. Hayaan natin ang karakter ng Panginoong Hesus ang makita na. The primary sign is becoming more like Jesus in daily behavior. More like Jesus. More like pastor ba? No. Kasi kami mga pastor, tao rin kami kagaya ninyo. Ang totoong ginagaya po natin ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Wala pong iba, tapos ang usapan. Amen? Pero mo, sabi ni Lord, sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Kaya niyo yun? Huwag naman, Lord. No? Tapos nakikita mo yung sarili mo, you are walking in the Spirit. Ano ibig sabihin? Active daily life that is guided by the Holy Spirit, not by selfish ambition. Ngayon nakikita mo yung lakad mo araw-araw. Diretso na. Hindi yung pagkatapos ng trabaho mo, ito pupunta ako dito mamaya, makikipag-inuman ako. Dati ganun po laman ang isip natin no? Oy, mamaya pag umas ko, kita tayo. Mamam tayo. No? Ngayon hindi na yun ang iniisip mo. Ang iniisip mo ngayon, no? Pagkatapos kong lumabas mamaya, mamamam na lang ako mag-isa. Di po, biro lang po. Ngayon iniisip mo ngayon, pagkalabas mo ng trabaho, ang gagawin mo, ang perang ito, ibibili kong pasalubong sa family ko. Amen? Hallelujah. Inner transformation. A shift from impulsive, selfish behavior to godly behavior that brings peace and order to your life. Bakit yung iba, ang ganda-ganda ng buhay, sabi natin? It is because of the Lord Jesus Christ. They let them, inahayaan nilang maghari ang Panginoong Hesus. Binigyan ako ng 5 minutes, salamat po. Kung pag-aaralan niyo po yung Galatians, no? Paul notes that there is no law against this virtue. Wala pong kautusan. Ibig sabihin, walang masama sa bunga ng Espiritu Santo. Ang lahat po ng bunga ng Espiritu Santo ay mabuti, mainam, approve sa Diyos. Hallelujah. Gusto mo magka-approve sa Diyos? Magkaroon ng merit? Gusto mo magkaroon ng merit hindi dahil sa mabubuting gawa mo? Magkakaroon ka ng merit kapag ginawa mo ang gusto ng Diyos. Amen? Ang merit po na totoo at dalisay nang gagaling sa Diyos. What are the benefits of having fruits? Ano nga ba yung mga benefits? Number 1, benefits ng meron kang bunga ng Espiritu Santo, spiritual growth and character development. Nagbabago ka na. Spiritually, anong tawag dun? Ano nga sa English yun? Nagmamatured ka na. Dati, ang prayer life mo,
Praise God, 5 minutes. Hallelujah na ngayon. 10 minutes na. Amen? May pagbabago. Dati ang prayer mo lang, umaga lang pagkagising mo. Ngayon, bago ka rin matulog, nagpe-pray ka na. Tapos pinagpe-pray mo na rin yung kinakain mo. Praise God. Hallelujah. No? Ano pang mga Christ-likeness, no? Yung makikita natin yung pagiging kawangis ng Panginoong Jesucristo sa atin, nakikita natin yan, lumalabas. Sanctification. Ano po ba ibig sabihin nun? Bearing fruit that is linked to the process of being set free from sin and growing in holiness. Sanctification. Hindi naman sinasabi natin na nagiging banal ka, kung hindi nagiging kawangis ka ng Panginoong Yesus. In a short message lang, holiness, hindi mo nabibigyan pansin pero nakakakita ang Diyos sa iyo. Amen? Unaware ka. Kusa pala, ay bumubuting tao ka na pala. Diba? Mula umaga pagkagising mo, puto kutsinta na. Bago ka matulog, meron ka pang baon. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, ang totoong pagbabago sa mga nanonood po sa kanilang mga bahay, ang totoong pagbabago nagmumula sa pagpaparaya natin at pagsunod sa banal na Espiritu Santo. Amen? Gusto mo magbago? Follow the Holy Spirit. Hallelujah. Deeper connection with God. No, natututo kang mag-abide sa Panginoon. Ang sabi po ng John 15:5, no, basahin ko lang po sa English, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. Gusto niyo maraming bunga? Gusto niyo po maraming bunga ng Espiritu? Hello? Wala na sumagot. Continue to abide in the Lord our God. Amen? Huwag kang lalayo. Paulit-ulit na ririnig ko kay PX ng mga nakarang linggo. Huwag kayong lalayo. Amen? Gusto mo mamunga na marami? Gusto mo kaing-kaing? Huwag kang lalayo sa Panginoong Diyos. Kasi once na lumayo ka, mawawalan ka ng bunga. Sino ang talunan pagka ganun? Diba? Tayo rin, pag lumayo tayo sa Panginoon, siya rin ang talo. Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Keep connected on the Lord. No? Yung deeper connection with God, it means only one thing, yung abiding in the vine. It is dependence on God. Mag-depend po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Tapos, hindi ko na po isasama ito. Gusto niyo ng mga answered prayer? Diba? Tama po ako? John chapter 15, verse 7 and 8. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Gusto niyo magkaroon ng answered prayer? Keep connected to the Lord. Amen? Keep connected. Huwag kang lalayo. Kulang ka na nga, lumalayo ka pa. Andali, di muna ako atin, punta muna ako doon sa kay kumare, kay kumpare. Hello? Gusto nyo ng blessing, diba? Kailangan mo ng pambayad Hanapin mo yan sa Lord. Huwag mong hanapin yan kay kumpare at kumare. Hello? Tapos sasabihin pa sa akin minsan, may maririnig pa ako. Kayo na lang po muna. Dadating si ihintayin ko. Di po muna ako sasama sa church. Kayo po muna. Kasi dadating si galing po siya ng ng abroad Uy, mga umuwi ngayon, umuwi yan dahil may gera. Tama po ba ako? Kung ang blessing ang kailangan mo, manatili ka nakakonect sa Panginoon. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Tapos, balik po ako dun sa
Tatapusin ko na po. Meron lang po akong question dito na gustong iwanan. Hallelujah. Gusto ko lang pong iwan ng mga katanungan ito sa bawat isa sa atin. Please listen to me, church. Are you relying on your own strength to be good? Umaasa lang ba kayo sa sarili nyo para maging mabuti? Or are you yielding to the Holy Spirit? Or sumusunod kayo sa kalooban at kagustuhan ng banal na Espiritu Santo? Nakikita nyo ba yung growth? Nakikita nyo ba yung newness of life? Kahit gaano pa yung kabagal. Nakikita nyo ba yan sa inyong mga sarili? Pangapat, tandaan po natin, as justified sinners, we are works in progress. Kaya wag niyo pong inaakusahan yung kapwa natin. Dahil hanggat buhay po tayo, we are all works in progress. Amen? Kanya-kanya lang po tayo ng pace. Ibig sabihin, kanya-kanya lang ng bilis ng paglago sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, please listen to me. 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. He wants us to be free. Every one of us here, the Lord wants us to be free. Gusto ko lang po munang magtanong, meron po ba sa atin na first time lang nakadalo sa gawain ito? May first timer po ba tayong hindi ko makita, madilim? Hallelujah. Wala, no? Wala. Nice ko pong itanong sa bawat isa sa atin. When was the last time, by the power of the Lord, through the Holy Spirit, hinayaan natin ang mga sarili natin gamitin ng Diyos para magdala ng kaluluwa sa church? Baka hindi mo pa ginagawa, try natin. Nagbibigay ito ng kagalakan sa Panginoon at nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Makita natin na yung ating kaibigan o kamag-anak, mga mahal sa buhay, lumalapit sa Diyos. Hallelujah. Kung nasaan ang banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos, kung nasaan siya, there is freedom. My last question is this. Nakakaramdam ba tayo ng freedom or nalilimitahan tayo? Kung tayo po ay nalilimitahan, let's humbly magpakumbaba po tayo sa Panginoon and acknowledge the truth. Lord, kailangan kita. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, kailangan kita. Praise God. Can I call you? Lumapit po tayo dito sa harapan. Ipapanalangin po namin kayo. Tayo mga nagtaas ng kamay. This is just a sign of surrender. Nothing more, nothing less. Lapit tayo dito sa harapan. Papanalangin po namin kayo. Kayo lang ang makapagsasabi niya na ang Panginoong Diyos. The Holy Spirit knows everything. Wala tayong maitatago sa Kanya. Lapit po tayo rito. Tinatawagan ko po si Pastor Alexis para po tayo panalangin. Thank you, Jesus. Alam niyo, pinakamahirap na sitwasyon ng isang Kristiyano yung hindi niya nararanasan si Lord. Hindi
hindi na siya masaya, wala na siyang peace, wala na yung love, nanlalamig na. Ang hirap po niyan, yung parang hinihila niya na yung sarili niya sa church, na puro hurt, puro hate, puro galit. Yun yung isa po sa pinakamahirap na sitwasyon ng Christian journey po natin. And tayo kaya po nasa church para tayo marinig natin yung boses ng Panginoon. At this time, allow the Holy Spirit to minister to you. Allow the Holy Spirit to give you the gift. Hayaan mo na si Holy Spirit bigyan ka ng fruits of the Spirit. Hayaan mo siya na ibalik niya yung peace sa'yo. Sabi sa Bible, there's a peace that transcends all understanding. Sige ngayon, close your eyes and just feel the presence of the Lord. Solohin mo lang si Lord ngayon. Huwag mong intindihin muna yung katabi mo. And open your heart. Open your heart to the Lord. I love to worship you, my Lord. Thank you, God. Yes, Jesus. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. Your own consuming love. Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Taas mo yung kamay mo ngayon, kapatid. Let your Spirit come. At hayaan mo na hipuin ka, Change my baguhin ka, heart. I'll make punuin ka for you. ng banal na Espiritu. Holy Spirit, come on, sing in chorus. Holy Spirit, come in power, change my heart, and want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as Lord. Sing it like a prayer. Lord, I yearn for you. Lord, I long for you. Thank you, Lord. Long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. Long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King. Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, and I may live for you, my Holy Spirit. Lord. Holy Spirit, Yes, come Jesus, in Lord. power, change my heart. I want to live for you, Holy Rabashanda. my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I
Pwede ba nga mga boses lamang? I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come In power, change my heart. There's one to Live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Habang nag-worship tayo sa Lord, God reminded me of Job. Nakikita ko yung word ng Job and inaano niya sa akin, ini-instill niya sa heart ko si Job. Parang yung iba sa inyo, yung situation nyo ngayon parang si Job. Parang hindi natatapos yung hurt. Hindi natatapos yung pain. I also remember na sa fruit of the Spirit, meron pong long suffering. Hindi lang siya joy, hindi lang siya peace, hindi lang masarap, meron pong mahirap. Yung iba sa inyo, kinakatas ni Lord yung puso nyo. May itinuturo sa atin si Lord. Kapatid, huwag kang susuko. Baka narito ka ngayon, ganun yung pakiramdam mo. Nasasaktan ka, nadudulog ka, at parang pakiramdam mo, hindi mo kasama ang Diyos. Hindi po totoo yan, kasama mo ang Diyos. Nasa puso mo, nasa loob ng pagkatao mo, ang banal na spirito. So it's just a matter of time. Manindigan ka lang, tayuan mo lang yung pananampalataya mo. Sabi sa Bible, be still and know that I am God. Nakikita ko yung word na double. Meron sa buhay nyo na tinanggal si Lord. Inalaw niya yon na mawala sa inyo, na parang pakiramdam nyo, wala nang mangyayari. Tapos na, but hindi po totoo yan. The grace of God is enough in your life. At magugulat ka isang araw, gigising ka na lahat ng nawala sa'yo, ibabalik sa'yo ng Diyos ng doble. This time, it's different. This time, it's better. This time, it's the best. Pwede ba ngayon, kapatid, yung katabi mo, hawakan mo yung balikat, mananalangin tayo, or kamay, kaya mong hawakan yung kamay. Magkakaroon tayo ng panalangin sa bawat ikip. Sige, habang hawak mo yung kamay niya, mag-declare ka sa Kanya, because life and death are in the power of tongue. Mag-declare ka na pagpalain siya ng Diyos. Come on, itaas mo siya sa Diyos. Let's have a prayer. Punuin siya ng Diyos, palakasin siya ng Diyos, bigyan siya ng pag-asa, bigyan siya ng kaliwanagan, na hindi matapos tong oras na to, hindi siya napupuno. Come on, punuin siya ng Diyos. Come on, pray. O yarasiya rabo kondi yorobo yarashiya nalasatare yorobo kandi yorobo shikan na yara. Binabago ng Diyos yung puso mo ngayon, kapatid. Inaayos ng Diyos yung puso mo ngayon. Binibreak niya because He wants to give you breakthrough. I see the word breakthrough. Bibigyan ka ng breakthrough ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Maari ngayon, hindi nyo po nakikita kasi hindi maganda yung sitwasyon nyo. But wait for the Lord. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Manatili ka lang sa Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos. John 15 verse 7, if you will remain in me, and my words will remain in you, ask for whatever you wish, and it shall be given to you. Ibibigay sa iyo yan ng Diyos sa tamang panahon. There is a time for everything. Ecclesiastes 3 verse 1. Hindi sa panahon mo, sa panahon ng Diyos.
Ecclesiastes 3 verse 11. God has made everything beautiful in His time. Hallelujah. Hallelujah. Come on, declare. Declare good things. Declare blessing. Declare protection. Declare healing. Come on. Shatarayara bakandi yora boyara. Shatarayara kande yara. Hallelujah. Come on. Receive the blessing from the Lord. Receive. Receive. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nare-receive yan in your spirit. Come on, shout! Shout of victory! O yara ba chata na yara kondo yara ba 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 kano yara ba yara chata yara. Woo! Sabay-sabay tayo. Pagbilang mo ng 3, shout of victory! 1, 2, 3, shout! Woo! Thank you, Jesus! Sigaw niyo, salamat, Panginoon! Holy Spirit! Holy Spirit, come Thank you, Jesus! change my heart. I want to live Taas niyo yung dalawang kamay niyo, kapatid. Magpuri tayo sa Panginoon. change my Papasuri mo ang banal na Espiritu. Come on, magpupuno ka sa banal na Espiritu. Pinupuno ka ng banal na Espiritu. Tatapos tayo, tingin kayo lahat sa akin, kapatid. Sabi sa Bible, though it tarry, wait for it because it will come to pass. It will surely come to pass. Hindi ko alam po sa inyo, but in my spirit, meron po akong malakas na discernment na yung iba sa inyo, you are losing hope. Yung iba po sa inyo, you are waiting for a long time. But this time, God wants to remind you, though it tarry, kahit na matagalan yan, maghintay ka lang kasi mangyayari yan. Mangyayari yan. Pwede bang 3 tao, tignan mo sa mata, sabi mo, mangyayari yan. Mangyayari yan. Yung iba po sa inyo, kanina, nung nagsisimula tayo, yung pag-asa nyo basag. Nararamdaman ko. Yung sigla ng damdamin nyo, ng puso, ng espiritu nyo, parang kaparanggot lang. Pero alam nyo, bago tayo magtapos, gustong buuin ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. No? Kapit tayo sa Diyos. Ang ganda ng verse, Pastor John 15 verse 5. Ako ang tunay na puno ng ubas. At kayo yung mga sanga. Tayo po ay mga sanga. Kapatid, wag na wag kang lalayo sa Diyos. Kahit hindi nangyayari yung panalangin mo, wag kang lalayo sa Diyos. Kahit may panalangin ka na parang hindi niya nangyayari. Bakit sa iba nangyayari? Kapit ka lang sa Panginoon. It's just a matter of time. Ecclesiastes 3 verse 11. God has made everything beautiful in His time. Not in your time, but in the time of God. Amen? Darating yung panahon na ngayon sila nagte-testimony, pero paparatingin ng Diyos na ikaw naman yung nagte-testimony. 3 tao, sabi mo, next time ikaw naman, kapatid. Amen? Next time. Maniwala ka lang. Huwag ka mawawalan ng pag-asa.
Huwag kang susuko, buuin mo yung puso mo. Taas natin yung dalawa nating kamay. Siselyohan natin to sa panalangin, Panginoon. Nananampalataya po kami na bawat nakataas ng kamay, Lord, paparatingin niyo, Lord, yung kaming mga panalangin, yung laman ng puso namin. Lord, may mga gusto kami, pero yung gusto niyo pa rin yung masusunod. Dahil yung gusto niyo ay mas mainam sa gusto po namin. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa magtiwala at ibigay na yung buhay namin sa inyo. Lord, dahil binigay na namin yung buhay namin sa inyo, alam niyo kung ano yung gagawin niyo rito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at punuin niyo po ng inyo pong prutas na espiritu. Salamat! In Jesus' name we pray. Amen. Bago kayo bumalik, kamayan niyo po yung bawat isa, yakapin niyo, encourage niyo, sabihin niyo, pinagpala ka na ng Panginoon, kapatid.